na yung pinakamagaling, kailangan naming ma-challenge. Kailangan may iba, kailangan may dumating na... ano naman, onting galaw naman, guys. Oo. Onting lakas naman para... Pero syempre... Pero syempre, kapag nangyari din yon, ang pinakamagandang mindset is dapat ikaw pa rin ang malakas kung may mag-challenge sa'yo. Anyways, tayo ay magbabalik sa ating game. Chill game for the start of this one with the Fireflux na nasa side ng blue at red naman. Nag 2 picks dito ang RRQ kanina. Fredrin pick para kay King. Basic tayo dito, Ingan. Classic utility type junglers. Okay, parang bumalik tayo sa M-Series ha, pero si Tekashi. Ashi? Naku po, ma-outplay nga ata ni Alien plus Rosa. And this is the start na gusto ngayon na Fireflux. Kapalit naman ng Turtle from RRQ Akira. Flicker out for Luis para makatakas. And ito na yung gustong start ng Fireflux eh. Kasi kung mapapansin mo sa last 2 games nila kontra NIP Flash, they were really having a hard time in the early game. Especially nung game number 1 na 10-minute game sila ng NIP Flash. Pero teka lang ha, parang hindi natatapos yung action natin dahil si King ang aggressive. Kasi dapat kapag Luyi ka tapos isa kang back siya, ibig sabihin maganda yung roam around sa roam nyo eh. Kumbaga maganda yung pag-roam around nyo sa mapa. And yung global presence nyo, grabe, matindi. Kaya pwede tayo makakita dito ng mga invade at mga laban ng laban ng laban ng laban ng mga laban ng mga skirmishes. Non-stop. Non-stop. Lalo-lalo na kapag yung TP mo, pwede mo kasing gawin kung ikaw ay isang Luyi na gamit ngayon ni Rosa. Punta ka sa lane, gamitin mo yung TP mo, pambalik sa lane para mas mauna ka sa clear. So, non-stop travel action, kung ano matawag mo doon, ang pwede natin makita. Pero ngayon kasi RRQ Akira yung nakakuha ng unang turtle. So para sa kanila, kami yung may karapatan mag-invade ngayon. Ay, true. Napapansin mo sila, sila Luis, talagang tinatambayan na yung bottom lane, bottom jungle ng Fireflux Esports. And at the same time, ang aga niya bumusita doon sa lane ni Gusta Lagusta. Kaya naman napapalayo ngayon itong si Sunshine. Pero again, Fireflux Esports, they still got the first kill. Medyo komportable sila. And the back siya, Louie, na sinasabi mo, they can easily have control dyan sa middle lane. Ayan na nga, tinan mo. Pwesto na sila dito sa may bandang 30. Pero yung Astral Echo kasi ang nagpapaganda dito eh. Besides the fact na merong pang sepat si Seijin, yung Grak din kasi ni Luis, the GOAT of Brazil. Yun din yung nagbibigay ng vision para hindi agad makakakuha yung Fireflux ng magandang opportunity. So with that, naitatabla ni Luis to the point na sila pa nga ng lamang ng unti dun sa gold, oh. May unting kalamangan, pati na rin sa pwesto doon sa turtle. And yun yung maganda pag ganyan yung roamer, may setup capabilities and at the same time, sobrang tanky pa rin yung basta. Uy! Ako, nagmintis! Namatay ang germs doon! Habang si King ang makakuha ngayon ng turtle. Meanwhile, what charge para kay Nagaw Luis! Medyo pulado, walang namumula pala. Yun ang gusto ko sabihin. Sustain is real for both of the squads. Star Shatter, 1-0 pa rin. Turtle kay King, walang nagkamatayan. Yun ang gusto nga ng RRQ Akira ngayon. This time, na-secure nila yung turtle without suffering any casualties. Akala natin tatama na yung Star Shatter kay TNZ, pero men, umusog lang ng onte. Ilang frames lang yun, naiwasan na ni TNZ. And nakikita mo din yung difference ng yung buff, yung nerf sa Kumot. Kasi instead of 6 seconds, parang 4 seconds na lang! Aray ko! Naman! Aray ko po, binigyan si Rosa King with a double eye, with the great pick-off. Masyadong humarap si Rosa that time, disrespecting the damage of the Fredrin. Minsan kasi akala mo walang damage siyang palo na yan eh. Actually, Tekashi, ang ganda ng pag-segue doon, nakapag-flicker out, pero teka lang, pinapasok ni Alien, napilitang gamitin yung penalty zone, pero that's still an evaded kill for RRQ Akira. And going back to your point, teka lang, mamaya na, kasi ang bilis gumalaw eh. Sabi mo kasi action pack eh. Action pack. Half health ngayon ang buhay, at eto na, lumalarga na ang RRQ Rosa. Ay! Teka lang! Nagulat doon yung buong RRQ dahil di natin in-expect with the diversion play. Tatlo nandoon. They gonna get a kill onto Gusta Lagusta. And ito na yung Fireflux na nakilala natin. The Turkish Delight. Kahit saan pumunta, sama-sama ang tatlo nila. Surprise! Turkish Delight! Sabi ni Rosa. What a great ultimate mula dito sa Fireflux Esports on the Luyi.
Pero then again, wala silang makukuha ang objective dito. Ingat, sayang! Yung opportunity spear! Grabe naman doon si King. Pinapakita talaga na kahit may rain na kayo sa kabila, ako pa rin ang mangingibabaw. Star Shatter tumama doon at eto na naman. Kaso lang, penalty zone coming in from Tekashi. Si Rosa na naman ang mapupuruhan ngayon. That's gonna be one member down. Star Shatter's not gonna hit. And RRQ Akira all the way from Brazil. Nangingibabaw ngayon. Walang nakuha dito yung Fireflux. Wala silang nakuhang objective right after nung nakakuha sila ng isang kill. Ang nangyari pa, sila pa yung nagdelikado. Ang layo ng trinapel ni Tekashi para umabot doon. Wala nang flicker si Rosa. Nahuli ka, Betchin. Libre yung turtle. Libre na naman para sa RRQ Akira. 3 turtles secured. Akala mo nga na dapat, teka lang, Fireflux, dapat yung mas mabilis gumapang sa mapa eh. Oo, kasi meron silang Luyi. May Baksha. May Baksha. May Moscow. May Arlot pa. Dami nila mga global. Pero pinapanatan sila ni na Luis. Ang kunat mo, Kuya Luis. Napakahuna talaga yung God Grak ngayon all the way from Brazil, nangingibabaw and clearly working in their favor dahil RRQ Akira getting all objectives. Again, 3 turtles plus a turret doon sa baba and wanting to extend their lead by taking control na naman doon sa top lane. Ang hirap na nito sa unang mid-game na gusto sanang mangyari ng Fireflux. Gusto mo kasi kapag Luyi ka batang mid-game, meron ka kagad damage. Blazing duet, pero counter go with a diversion at ng mga vacuum. At ayun na, casters, pumasok si Sunshine. Ang ganda ng ultimate ni Sunshine getting 2, pero makaka-out ang RRQ. But wait, there's more! Ayan na naman! Calmalicious from the back! Fireflux gets 3! Yun na natin nakikita yung epekto ng isang Lolita na ngayon kakabili lang din naman ng Flask of the Oasis. Kung mapapansin natin, tumama nga sa 3 yung kanyang Numinum Blast, pero the crucial part was yung Guardian Shield. Nakasa na naman. The moment na kinasa yung Blazing Duet, na-predict na to nila Renmar, Brigida at saka Umi. Na parang ang hirap mag-Claude pag na-pick na yung Lolita, but still, with their 5th pick, kinuha pa rin nila yung Claude at nakikita na nila yung consequences. Ang ganda na sana ng set doon ni Luis, pati pagpasok ni Gusta with the Blazing Duet, pero sinalo lahat ng shield, tapos inabot sa kanila yung damage. Na-counter go. Doon natin makikita yung lakas ng Fireflux in terms of the team fight na meron sila. The team from, of course, MPL Latam, hindi masyadong kailangan kung ikaw si Gusta Lagusta, tipirin mo na lang siguro yung Blazing Duet mo bago, kumbaga, hintayin mo munang itaas yung shield. Oo. Pag nataas yung shield, yun na yun. Pwede ka na mag-blazing. Basic lang, ML eh. Ganun na lang. Sa bagay, sa gera naman, pag nakikita mong dumidepensa yung kalaban mo, hindi mo din naman talaga titirahin. Sayang yung bala eh. Oh, total, nangyari na rin yun sa 300 eh, di ba? Yung sa Spartan. Sabi nga ni Leonidas nung may nagta-try out sa kanyang soldier, sabi niya, raise your shield. Ano nangyari? Hindi na raise yung shield, yung Kuba. Oo, si Kuya, si Tropang Cubes. So tropa yun eh. Si Tropang Cubes, sabi niya, I cannot raise it. At ayun, di siya tinanggap. But anyways, Oh, si King nauha na yung Lord kapalit ng boy ni Tekashi. Tumama yung Spear of Destruction, pero there's not gonna be any follow-up from Fireflux. Apart from the sacrificial play na ginawa ni Tekashi, RRQ Akira ngayon, parang medyo komportable sila kasi nasa kanila yung Lord eh. matindi talaga yung dito, yung global presence at saka yung AOE ng side ng Fireflux. Napakasakit kasi niyan, Kuya Ingan. I-explain ko sa'yo mathematically, pero teka lang. Okay, taunted ka boy, Sunshine, tumutusok. Sunshine, out, Apex 47, papasok, nag-hammer time, out para kay na Luis. Alien, out of this world. Ay, Alien! napasib. Napasib. What a dodge. What a dodge. Pero dito mo din makikita talaga yung sinabi ni Wolf na sa unang Lord, mas importante pa yung kills kaysa ma-secure mo yung Lord. Kasi kaya mo naman talaga patayin yung Lord agad after. Mas lalo na naka-Moscow pa kayo. Oo, pero sakit na kasi. Ito kasi yan eh. Yung gusto kong sabihin sa'yo, Kuya Ingan, kapag nagdikit-dikit kasi dito yung RRQ Akira, minsan yung vacuum ng isang Luyi, hindi mo mapapansin yan eh. Ang problema pa dyan, pag na-vacuum kayo, yung tusok dito ni Sunshine, tumatagos yan. Matagos. Tumatagos yan, butas talaga damit mo dyan.
Oo. Butas talaga damit mo dyan. Tumatagos yan eh. Tumatagos. Ang pangit pa naman pag ang ganda ng forma mo. Tapos tumatagos na bubutas yun. Butas ka. Oo. Ang bad trip dyan, hindi mo mapapansin. Pag nababacuum ka, yung AOE damage ng Fireflux, kailangan respetuhin ng RQ Akira. Oo. So kung ikaw ang RQ Akira, dapat solo-solo kill ka lang. Basic lang naman ang ML eh. Baga, kailangan mo talaga maghanap ng pick-up katulad ng ginagawa ngayon ng Fireflux pero mapapa-wild charge zone si Luis. RRQ Akira ngayon, nakikita natin yung kanilang plano. Apply pressure sa top and sa middle lane para masecure nila yung more ground doon sa Lord Pit na re-respawn na in 60 seconds. Pero teka lang, ito na yung barkada ng Turkish Delight. Dede. Oy! Pinaikot pa nga ni Tigashi with the penalty zone. Tatlo tatamaan pero here comes back up RRQ. King, nandun na rin with the taunt. Pero makaka-out ngayon ng Fireflux Esports. Hindi tumama yung Spear of Destruction kaya ang call ng Fireflux. Teka, wala yung barkada natin. Huwag tayo gumora. Sayang yung Spear of Destruction, no? Yun talaga yung pang-call mo kapag ikaw si Sunshine kung tumama. Then again, Kuya Ingan, para bang no damage din yung RQ Akira. Hindi nila na-punish yun. Isipin mo mabuti, na-dodge na ni Seijin, sila yung nakahuli, pero wala silang punish. Oo. Ibig sabihin, 10 bits productions yung damage nila. Kailangan nila si Gusta Lagusta. Kulang na kulang pa. Actually, may Trinity build naman din dito si Gusta Lagusta. Pero tama ka eh. Medyo kinakailangan talaga yung presence ngayon ng isang Claude. Maganda na sana yung counterplay. Again, na-setup na ni Tekashi. Plus the taunt coming in from King. But Fireflux easily evaded that clash. Imagine ilang seconds lang kung nakaabot dun si Gusta Lagusta, maaaring matapos na sana yung laro na to. Hindi na nga tayo sana makakita ng Evolve Lord eh. Goods na sana eh, no? Ang next damage output dito ng RQ Akira ay si Seijin. Wala pang kill si Seijin pero gumuguhit na yan. May apoy-apoy na. Ayun na yung vacuum, oh! Yung sinasabi natin dyan. Oh! Casters! Pasok! Ay, Sunshine nandun! Numinong blast kay Lolita. Tatamaan ngayon yung retribution holder ng RRQ Akira. Tutumba na nga din pero may immortality pa naman. Tekashi pumasok with the penalty zone. Pero yung vacuum, masyado masakit. Dalawa tutumba. Kapalit naman buhay ni Apex 47 and Fireflux, the Turkish Delight. Nakangiti sila ngayon. Rosa with the double kill and Sunshine with a great spear from afar, getting the 8-5 at libre pa yung Lord na ito. Let's look at the instant replay kit. Yan yung sinasabi ko, Ingan. Yung matikitid na daan na yan, pag nababacuum kayo, bawat banat ni Sunshine, tumatagos, tumutusok. Yung pa naman yung mga mahihirap abutin pag nagbabacuum ka. Yung mga masisikip. Oo. Pero napagana ng Fireflux. Nahusay itong Fireflux. Kumbaga, nag-research to, nagpahinga to ng mga gaingan. Pagka-uwi nila sa hotel, tulog agad. Tulog. Mga ganun agad. Pero kumain ka ng buffet. Oo, kumain muna sila ng buffet. Nagkabadtripan na siguro kasi nga natalo eh. Sige, tulog na lang natin to. Mukhang maganda ang tulog, mukhang maganda ang kape. Maganda ang gising nila ngayon. Grabe, yung hindi sila nagpapatinag. Kahit nakita mo naman yung mga body language nila, medyo 50-50, di ba kanina? Hindi masyado nakangiti, hindi naman nakasimangot. Pero ngayon, sigurado ako, comfortable sila sa kanilang position ngayon. Again, they have a Moskov, good for the late game pickup. And even if sumakit si Gusta Lagusta, the presence of the Lolita with the Guardian's Shield is gonna be enough kahit ikasa yung Blazing Duet sa harap ng Fireflux. Yun yung pinakang problema ni Gusta eh, no? Hindi siya makapwesto, hindi siya makagusta. Kuya. Ayan na nga from afar, from the side. Ayun na, pasok na Apex. Pero haranan sila lahat ni Rosa. Ayun, si Rosa pa mawawala. Oh my G, pumasok na Sunshine. Binabanatan si Tekashi. Tekashi, free hit ngayon. Blink out, tinatarget si Tekashi. Tumatakbo si Sunshine ngayon. Wow! Actually, si Sunshine yung nag-blink out. Ewan ko na. Ang gulo, laban lang to. Nakakalito na pero alam na wala yung Guardian Shield. Si Sunshine pumasok na naman! Naipit sa Eskinita with the sibat. Pero napaikot pa rin ng RRQ Akira dahil swerte sila sa pwede sana nilang masiset. Si Luis kasi yung naiwan, again may passive yan, nag-power of nature lang eh. Inangkin ni Luis lahat, sabi ni Luis, ako na to, ako poster boy ng RRQ Akira. Tangkihin ko lahat ng damage. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng Fireflux. Si Rosa humarap. At ang ganda ng counter go ni Luis. Siya nagdala ng ulam dun. Kung iisipin mo kung hindi siya nakaharang dun, yari siguro sila. Ginawa niya talaga yung trabaho niya, literal na naging bato siya para sa RRQ Akira. A rock! Luis is the rock! The most electrifying man In MPL Latam! in MPL. The most electrifying man in MPL Latam! Luis! The rock! Oh, ito The na. GOAT! Oo, makunat. Saktong kunat. Pero tumatagos yung mga
Tumatagos yung mga needles, boss. Yung karayom, hindi lang malaking karayom nila. Alam mo yung nakaka-bad trip sa karayom, yung sobrang laki. May mga ganun eh. Yung Mga kapal. Teka lang. Ay, naku, Yari! Kasi, nayayari ngayon, Numinum Blast, counter go for Fireflux Esports. They're gonna get a kill. Nawalis doon ni Alien. Nakakapag-free ngayon dito si Sunshine. That's gonna be 2 members down. May minions sila sa taas. So this might be endable, Kuya Manjin. Patay si Darak. Patay si Luis. Patay si Damos Electrifying Man. Kuryente. Ang kuryente, pinanata ni Sunshine. Sunshine, the needle boy. Tingnan natin. Pasok ngayon si King. Nako, desperate movements mula sa RRQ Akira. At doon na nga mayayari. Fireflux Esports getting the tower and targeting the base. At makukuha nila ang game 1.